Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yung sinasabi nilang pasabog na walang kukurap, ano? Yung sinasabi nilang pasabog na walang kukurap, wala. Wala, mga kabunyog. Ha? Ano yun? Napahiya sila doon, ano? Napahiya sila doon sa walang kukurap na yun. O wag kukurap. O kasi ang nangyari, palpak. Palpak, mga kabunyog. Yan ang nangyari dyan. Ano? Kaya, kaya ang ano dito, ang yung inaasahan nila na parang magiging ano to, huling barahan na nila yun eh. Ipapakita nila na marami silang ilalantad or i-expose na mga katiwalian daw. Ang lumalabas, ang gusto nilang ipakita doon na yung mga nagtutulak ng impeachment ni Sara, yung mga yung mga anti-Duterte, gusto nilang siraan eh. Yung mga porsigido sa pagtutulak ng impeachment ni Sara, yung porsigido sa pag-iimbestiga sa flood control, yung mga anomalya sa flood control, yan yung ano nila. Gusto nilang ano talaga, siraan. Halimbawa, yung mga senador, yung mga senador na talagang nangungunang lumalaban sa Duterte. Sila Soto, sila Lacson, pati yung magkapatid na Tulfo, sinama na. Yun yung naging ano eh. Yan yung mga binanggit doon sa testimonya ng 18 ex-Marines eh. Kanino ba galit na galit ang grupo nila Cayetano, nila Marcoleta, nila Sara? Syempre kay Soto, kay Lacson, kay pati sa magkapatid na Tulfo, yun yung nilaman ng mga yun yung inexpose nila kahapon. Na si Soto daw at si Lacson ay tumanggap din ng mali-malitang pera, pati daw yung magkapatid na Tulfo. Yan yung yan yung laman ng testimonya nitong mga ex-Marines. Pati yung mga kongresista na lalo na yung mga nagsagawa ng Quadcom, yung nag-expose sa mga Duterte. Si Dan Fernandez, si Ace Barbers, yun, kasama doon sa na tumanggap daw ng mali-malitang pera. Yan yung si Joel Chua, yung mga nag-imbestiga ng confidential funds ni Sara, ill-gotten wealth, yung mga unexplained wealth, sila Joel Chua, Benny Abante, yun ang mga pinangalanan ng mga ex-Marines. Kaya doon pa lang malinaw na ang purpose nung ang purpose, mga kabunyog, ang purpose nung labas nitong mga ex-Marines umanong ito ay itong pinagmamalaki nila Cayetano at nila Marcoleta na yung mga yung mga lumalaban sa Duterte, nag-i-expose sa Duterte kay Sara, kay Digong, kila Bato, itong mga nag-i-expose ng korupsyon sa flood control, ang mga ito ay may mga tinatago rin daw na mga katiwalian at baho. Yun yung gusto nilang ipikita doon eh. Talagang paninira sa anti-Duterte na mga personahe. Kaya nga pati si Laila de Lima kasama eh. Kasi matibay na anti-Duterte yan si Laila. Ganon din itong mga Makabayan Black, sila Arlene Brosas, Franz Castro, Raul Manuel. Yan yung mga nandun sa pati si Father Flavio Villanueva, isinama pa. Kaya yan yung mga doon nakasentro yung yung testimonya umano nitong mga
mga ex-marines na ito, mga kabunyog. Kaya makikita natin kahapon ang mga binabanggit ay yung mga kongresista na kasama sa Quadcom, kasama sa nag-imbestiga kay Sara, Joel Chua, Benny Abante, Dan Fernandez, Ace Barbers, si Terry Ridon, si Garin, di ba? Mga ano yan eh. Yan yung mga si Beatrix Luestro, yun yung mga ano. Tapos kasama na rin yung mga leftist. Hmm? Arlene Brosas, Franz Castro, Raul Manuel, pati si Laila de Lima, pati si Father Flavi, yan yung mga ano. Sa Senado naman, si Lacson, si Soto, yung magkapatid na Tulfo. Oh, yan yung ano, yan yung ginawa nila doon sa ano na yan, no? Ang gusto nilang ipakita na itong mga aktibo sa impeachment ni Sara ay may mga baho rin, may mga katiwalian daw. Kaya lang masyadong pilit eh. Masyadong pilit. Paano mo naman masasabi na si Laila, si Trillanes, tapos si Father Flavio Villanueva, yung Makabayan Black, sila Arlene Brosas, walang maniniwala doon. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung inaasahan nilang pasabog, yung sinasabi ni Marcoleta na huwag kayong kukurap, wala. Isa-isang nag-alisan yung media, yung mainstream media na nagko-cover, isa-isang nag-alisan, wala naman pala to. Kaya galit na galit sila Marcoleta at Alan Peter Cayetano sa media. Bakit daw hindi binabalita? Pati si Amy, sabi niya, bakit yung mainstream media hindi tuloy-tuloy ang pag-cover? Sino naman gaganahan? Yung sinasabi ni Marcoleta na yung gagawin daw nila ay will change the direction of this country. Awang ko, paano naman mag-change ang direction ng bansa natin sa gano'n? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.